Broadcasting Company. DZRH, a proud member of MBC Media Group. 3 minuto na makalipas ang alas 4 ng umaga. DZRH, magandang umaga Pilipinas sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Online. Kasama si Kuya Angelo Palmones. Magandang umaga Pilipinas. Tapos na ang first quarter. Auno tayo ngayon ng Abril 2025. Ngayon po ay Martes. Sa ulo ng ating mga balita, 5 pisong taas pasahe sa LRT, kasado na bukas. Suspect sa Antipolo Road Rage, kanasuhan na, isa sa 3 sugatan, binawian na rin ang buhay. Lifetime ban sa mga lumabag sa Kamalagyan ban, pinag-aaralan na ng PNP. Maximum SRP sa bawang, pinag-aaralan na rin ng Department of Agriculture. Mais, dadagdagan daw natin ang importation. Higit pisong taas presyo ng mga produktong petrolyo, epektibo din ngayong araw. Mga opisyal ng DICT pinagsusumite ng courtesy resignation kasunod ng pag-upo ng bagong kalihim nito na si Secretary Aguda. Idul Pitir sa Mindanao, naging maulan dahil sa LPA selebrasyon na tuloy sa kabila ng masamang panahon. Bagong balita, bagong impormasyon, kasama si Kuya Angelo Palmones. Magandang umaga, Pilipinas! Kasama pa rin natin ang buong radyo natin FM Nationwide, ang ating Action Radio Station sa Luzon, Visayas at Mindanao. 91.7 BNFM Radio sa Cebu at 94.3 FM sa Jensan. Allahu Akbar! Magandang umaga sa ating mga kapatid na Muslim sa iba't ibang panig po ng mundo, lalong-lalo na po dito sa Pilipinas. Naging maulan ang pagdaraos ng Idul Pitir o pagtatapos ng Ramadan sa Central Mindanao. Yan man, hindi napigilan ang masamang panahon ng mga kapatid nating Muslim upang isagawa ang panalangin sa maraming lugar, partikular na sa Central Mindanao at sa Bangsamoro Region. Kasabay nito, sinabi naman ni Brigadier General Romeo Macapals, ang Police Chief ng Bangsamoro Autonomous Region, naging mapayapa ang kabuang pagdiriwang. Una nang inanunsyo ng Pag-asa na magdadala ng mga pagulan sa Mindanao at Visayas ang low pressure area, bagamat nakalabas na ito ng ating bansa. Nananatili naman mga pagulan hanggang sa may bahagi ng Palawan. Umaasa naman ang Pangulong Bongbong Marcos magpapatuloy ang pangakong suporta sa isa't isa sa diwa ng pagkakaisa sa selebrasyon ng pagtatapos ng Ramadan. Sa mensahe ng Presidente, sinabi nitong patunay ang Idul Pitir sa pagkakaibigan, pagkakaisa at matatag na ugnayan ng lahat. Inimog din ito ang mga mamamayan na gawing inspirasyon ang Ramadan para magpaabot ng tulong sa nangangailangan, makahanap ng kasiyahan at magserbisyo. Ang andaman ni Vice President Sara Duterte na magdulot ng kapayapaan, liwanag sa diwa at kasiyahan sa Muslim community ang pagdiriwang ng Idul Pitir sa pagtatapos ng Ramadan. Sa inilabas na video message ng Vice Presidente, ipinaabot nito ang kanyang pakikiisa sa mga kapatid nating Muslim sa selebrasyon na tinawag niyang isang panahon ng pananampalataya, pagsasakripisyo at pagninilay. Para sa pangalawang Pangulo, hindi lamang ito paalala ng kabutihan ni Allah, kundi pati na rin sa mahalagang turo ng banal na Quran. Ang mahalagang araw na ito ay hindi lamang paalala ng kabutihan ni Allah, kundi pati na rin ng mahalagang turo ng banal na Quran. Ang pagkakaisa at pagbabahagi ng biyaya sa pamilya at higit sa lahat sa mga nangangailangan. Samantala, nakiisa din si Speaker Ferdinand Martin Romualdez sa milyon-milyong Pilipino-Muslim at sa buong komunidad ng Islam sa pagdiriwang ng Idul Pitir sa pagtatapos ng banal na buwan ng Ramadan ngayong Lunes. Tiniyak ni Romualdez ang suporta ng Kamara sa mga panukalang makatutulong sa mga Pilipino-Muslim at kinilala ang kanilang mahalagang pag-ambag o mga ambag sa pag-unlad ng bansa.
Ayon sa speaker, ang Idul Fitr ay isang paalala ng pagkakaisa, malasakit at pagbibigayan, mga katangiang nagbubuklod sa sambayan ng Pilipino. Umaasa rin ang kongresista na sa pagtatapos ng Ramadan, magdudulot ito ng kapayapaan, kasaganaan at biyaya mula sa may kapal. Magandang umaga, Pilipinas! Nagpabot din ang pagbati at pakikiisa ang Trabaho Party List sa pagdiriwang na Idul Fitr na isang hudyat ng pagtatapos ng banal na buwan ng Ramadan sa relihiyong Muslim. Batay sa pahayag ng Trabaho Party List, ang Idul Fitr ay panahon para sa mga kapatid nating Muslim na magsalo-salo kasama ang kanilang pamilya at mga kaibigan. Inikayat ni Attorney Michelle David Espiritu, tagapagsalita ng Trabaho Party List, ang lahat na maging kaisa rin sa pagbuo ng isang lipunang may paggalang sa paniniwala ng bawat isa. Pinaalalahanan naman ng Trabaho Party List sa mga employer na sundin ang tamang computation sa sahod ng mga manggagawa na magtatrabaho ngayong April 1, alinsunod sa Labor Advisory ng Department of Labor and Employment. Ito ay makarang ideklara ng Pangulong Bongbong Marcos ang araw na ito, Tuesday, bilang regular holiday sa buong bansa upang bigyan daan ang pagdiriwang ng Idul Fitr. Nais ng pulisya na itaas ang frustrated murder. Ang kasong isasampa laban naman sa lalaking sangkot sa viral na road rage incident sa Antipolo City. Ayon kay Calabar Zone Police Chief Police Brigadier General Paul Kenneth Lucas, hindi pwedeng idahilan ng suspect ang self-defense dahil walang dalang armas ang motorcycle rider na kanyang pinaputukan. Sinabi ni Lucas, ilang beses pinaputukan ng SUV driver ang mga rider. Samantala, una nang inihayag ni Rizal Provincial Police Director Police Colonel Felipe Maragon na non-bailable ang frustrated homicide na inihahanda nilang kaso laban naman sa suspect. Depensa naman ng suspect na si Alias Kenneth, umakmarin umanong bubunot ang kanyang nakaalitan. May mga encounter po, kung ay mga encounter po kayong mga ganyan po, huwag po masyadong may ulo yun, tsaka huwag po kayo magtatangka lagi na parang may bubunutin po kayo. Kasi hindi nyo rin po alam na ano po may meron din pong dala yung kaaway nyo po Kasi delikado po talaga yun, nakaka-trigger po talaga ng utak yun. So in case po ba na-trigger kayo dahil inaktakan din kayo na bubunutin siya? Yes po. Kaya lang, kahit anong mangyari dito, nasa bandang huli na ang pagsisisi. Kaya nga sabi ko, kung kayo gustong humawak ng barel, pero hindi nyo kayang kontrolin ang inyong sarili, magdalawang isip kayo, ha? Huwag ka na lang magbitbit ng barel. Kung mainitin ang ulo mo, huwag kang magbitbit ng barel. Ang baril po ay hindi ginagamit sa pagporma o yabang. Sa katerba kaso niya, violation ng gun ban, may frustrated murder, may murder. Umanaw na ang isa sa mga biktima ng pamamaril sa nangyaring road rage sa Antipolo City. Kinumpirma ni Lieutenant Colonel Ryan Manungdo, City Police Chief, na binawian ng buhay ang biktimang si Alias Peter dakong alas 5 kahapon. Si Alias Peter, ang motorcycle rider na binaril sa ulo ng suspects ng gunman na sakay nga ng SUV. Bunso nito, sinabi ni Manundo, itinaas na nila sa kasong murder ang kasong homicide na sinampa laban sa suspect na si Alias Ken. Posibleng habang buhay namang ipagbawal na ang pagkuha ng lisensya sa mga mahuhuling lumalabag sa election gun ban. Ayon kay PNP Chief Police General Romel Francisco Marbil, kasalukuyan ang pinag-aaralan ng PNP ang pagpapataw ng lifetime ban sa mga gun ban violators. Inatasan na ni Marbil ang mga abogado ng Civil Security Group pag-aralan ang implementing rules and regulation ng batas upang matiyak ang agarang pagpapatupad ng bagong patakaran. Yung mga mag-violate po ng gun ban natin, talagang kailangan natin i-recommend talaga. Hindi po kumilik sa batas po natin, in fact, sa rules. Tinitingnan ko po dun sa implementing rules and regulations po dun sa ating batas. Kung pwede natin gawin ng lifetime ban, yung mga tao mag-violate po ng kumilik gun ban. Tama yan, General. Sa simpleng gun ban, hindi sila makasunod much more sa iba pang mga regulasyon. Formal nang pinasanayaan ng Philippine Amusement and Gaming Corporation of PAGCOR ang ika-49 na Social Civic Center sa Luisiana, Laguna.
Ang 50 million peso facility ay tinayo sa barangay San Isidro. Magsisilbi ito sa 22 kalapit na barangay ng Luisiana. Ang barangay Luisiana ay tinatawag na Little Baguio of Laguna. Ang dalawang palapag na struktura ay magsisilbing community hub at evacuation center sa panahon ng emergency. Meron itong comfort room sa bawat palapag, multi-purpose open area, dining hall, kusina, first aid room, storage space at breastfeeding room. Ayon kay Mayor Jumaper Uy Alvarez ng Luisiana, ang bagong Socio-Civic Center ay makatutulong ng husto habang sila'y naghahanda naman para sa reconstruction ng Municipal Hall. Isa sa mga dumalo sa naturang inaugurasyon si PAGCOR Vice President for Corporate Relations and Services, Eric Malcos, na hinimok ang mga residenteng maging responsable sa pagpapanatili ng gusali upang magamit pa ito ng mga susunod na henerasyon ng Barangay Luisiana. Ay, bad news para ho sa mga motorista. Magpapatupad ng higit pisong taas presyo ng kanilang produkto ang mga oil companies sa bansa. Matapos ang rollback na barya-barya nitong mga nakalipas na linggo, ngayon, epektibo mamayang alas 6 ng umaga, 1.40 ang magiging taas sa kada litro ng gasolina. 1.20 naman ang dagdag presyo sa kada litro ng diesel at kerosene. Habang wala pang alas 6, mag-full tank na kayo. Ayon sa Oil Industry Management Bureau ng Department of Energy, punso dito ng inaasahang bawa sa pandaigdigang supply ng langis. Okay talagang okay din talagang DOE talagang spokesperson na ho talaga ng mga oil companies. Maganda umaga, Pilipinas! Ala, sige, para may pambili ho tayo ng gasolina, ang taas ng taas linggo-linggo. Ito muna ang ating mahiwagang tunog, nagkakahalaga ngayon ng 38 grabe 38,000 pesos na. Mahiwagang tunog. Alam mo ng clue, ha? O yun pa rin. Basta yung isa sa mga item na ginamit dyan ay plastic na upuan na pwede nyo gamitin habang kayo po ay naliligo gamit ang Shield Bath Soap. Yan. Ang inyong mga sagot, ipapadala po ninyo sa 0919-282-6485. So, tama naman yung ating numero, ha? 0919-282-6485. Sundin ang tamang format po ng pagte-text, empty space, name slash, address slash, contact number slash, at ang inyong sagot. Isang beses lamang po maaaring mag-text sa ating text line gamit ang inyong mobile number. Sa mga sasagot online, kinakailangan meron po kayong sharer badge. Klaro, ha? Kasi iba nagtatanong pa rin. Ilang beses na nating pinapaulit-ulit na dapat sundin ho ninyo yung tamang format ng pagte-text. Ulitin ho natin, isang beses lamang ho kayo magte-text para ho pumasok sa ating system. Kasi pag sumagot ho kayo more than one, hindi na ho yun makikwenta. Parang ano ho yan, pagboto ho sa party list election. Di ba? Pag party list election, puntahan ho ninyo yung backpage ho ng likurang bahagi po ng inyong balota. Nandun ho yung mahabang listahan ho ng mga party list. Isa lang ho kasi ang pwede nyong i-shade doon. So kung nag-shade na ho kayo ng number 72, ang kumadrona party list, huwag na kayong mag-shade ng iba pa para hindi masayang ang inyong balota. Maganda umaga, Pilipinas! Mga misi, sa may araw ba si Mr. Pag-uwi galing na trabaho ay baitdan yan sa germs sa katawan nila para labanan ng may araw at may pawis. Gumamit ang Shield Bath Soap regularly. Unbeatable ang Shield sa paglaban sa germs versus another brand may shea butter. Pampalambot ng kutis sa prosyang abot kaya 1250 SRP. Kaya naman, recommended ito ng Philippine Nurses Association. Kaya mga misi, sa challenge yung subukan ng Shield Bath Soap. Galit sa sakit, may malasakit. Sulit na sulit. Ay, magandang umaga ho sa mga nanay. Nanay Tessie Pendon dyan sa Santa Maria, Laguna. Si Archie Munoz daw po natatakot ng magkaanak sa future? Natatakot na hindi magkaanak sa future. Bakit? Alamin natin mula kay Morley Alinio. Good morning, Morley.
Gising na ang showbiz, rampa na Pilipinas. Good morning, Kuya Angel. Takot na hindi magkaroon ng anak. Gusto daw nitong si RC Munoz na magkaroon ng mga anak at magkaroon ng sariling pamilya. At ito ang tunay na dahilan kung bakit ngayon pa lang ay nagpapris na siya ng kanyang eggs. Ayon kay RC Munoz, may edad na raw siya. Kailangan na raw na magpapris siya ng egg or else ay baka hindi siya magkaroon ng sariling supling. Well, sa totoo lang, masaya naman ang takbo ng buhay ngayon nitong si RC Munoz, lamang ay wala siyang boyfriend. Kakamakailan nga lang kasi ay break ito sa kanyang boyfriend. Well, ayon kay RC, talaga daw sigurong ganon, hindi naglalas yung mga relationship. Pero ang importante ay hindi nawawala ng pag-asa si RC na one day magkakaroon siya ng lalaking magmamahal, pakakasal at magbibigay sa kanya ng mga anak. Yan ang ating DZRH Showbiz Ates News. Ako po ang inyong RH47, Morley Alinio para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Babu! Maraming salamat, Morley! Bagong balita, bagong impormasyon, kasama si Kuyang Angelo Palmones. Magandang umaga, Pilipinas! Sa iba pang mga balita, bagamat bumaba ang bilang ng krimen sa bansa, nagkakaroon na naman umano ng pangamba ang publiko dahil sa mga maling impormasyon na ipinakakalat sa social media. Ayon ito kay House Assistant Majority Leader Jill Bungalon ng Ako Bicol Party List. Yan man, ayon kay Bungalon, ang mga pagbabago ay nasasapawan ng mga viral posts sa social media na madalas na kulang ng konteksto at hindi totoo at nagpapalaganap ng takot at pag-aalala ng publiko sa kabila ng maraming mga accomplishments na nagaganap po sa iba't ibang mga ahensya ng pamahalaan at sa ilalim din ng pamumuno ng Pangulong Bongbong Marcos. Ayon sa datos ng PNP, bumaba ng 26.76% ang focus crimes mula 4,817 noong Enero 1 hanggang 14 ng Pebrero ng taong kasalukuyan. Patungo sa nakalipas na taon, patungo sa 3,528 naman kung ikukumpara sa kaparehong panahon ngayong 2025. Kabilang sa mga focus crimes ang nakawan, theft, robbery, rape, murder, homicide, physical injury at carnapping na motorsiklo at mga sasakyan. Ayon din sa tala, ang panggagahasa ang may pinakamaraming pagbaba na umabot na lamang ng mahigit 50%. Dumikit na ang PDP laban senatorial aspirant na si Attorney Jimmy Bondoc sa winning circle sa pinakabaging survey ng Publicus Asia para sa nalalapit na midterm election sa Mayo. Sa first quarter senatorial preference survey, sinelyuhan ng kaalyado at kaibigan ng mga Duterte ang pang-13 pwesto. Nakuha ni Attorney Bondoc ang mataas na 79% awareness, 13% na tiwala at 18% na preference mula sa mga botante. Kapansin-pansin din na nauso na ni Attorney Bondoc ang ilan sa mga batikan at kasalukuyang may posisyon sa gobyerno, kabilang sina Bong Revilla, Lito Lapid at Camille Villar na kilala sa kanilang matatag na political machinery. Sa kabila ng kawalan ng malaking pondo at makinaryang pampolitika, ipinakita ni Attorney Bondoc na nakabatay lamang ang kanyang kampanya sa pananalig sa Diyos at isang malinis at patas na eleksyon. Kasabay nito ipinahayag ng abogado ang kanyang pag-asa at kumpiyansa at determinasyon sa gitna ng mahigpit na laban sa nalalapit na eleksyon. Magandang umaga, Pilipinas! At tuloy naman sa pag-iikot si Senator Jaime Marcos sa iba't ibang bahagi ng bansa bilang pagpapalaganap ng kanyang advokasya na direktang makilipagdaupang palad sa iba't ibang sektor na kabilang sa iba't ibang LGU. Tumulak ang Presidential Sister sa Iloilo upang dumalo sa proclamation rally ng Nationalist Party sa Parotac Nuevo, kung saan ipinahayag niya kanyang suporta sa mga lokal na kandidatong may parehong pananaw sa pagsusulong ng inclusive growth. Binigyan din ni Senator Marcos ang patuloy niyang dedikasyon para sa mga programang magpapalakas sa mga Pilipino, kabilang ang pagpapababa sa presyo ng pagkain, paglikha ng mga oportunidad at kabuhayan, at mga proyektong pang-infrastrukturang pakikinabangan ng mga kanayunan. Samantala, bilang bahagi naman ng pagpapalago ng turismo, sinabi ni Senator Lito Lapid na pag-aaralan ng posibleng pagpapailaw
o pagkakaroon ng lighting program ang Lubok River kung saan dinarayo ito ng mga turista, partikular na yung floating restaurant sa Lubok, Bohol. Ipinahayag ni Senator Lapid na hiniling sa kanya ni Lubok Mayor Raymond Hala ang pagpopondo sa pagkakabit ng mga ilaw upang makapag-operate kahit gabi ang Lubok River Cruise. Sinuspindi kasi ni Mayor Hala ang operasyon ng floating restaurant dahil sa madilim at maaaring magdulot ng panganib sa mga turista na dumadagsa sa pamosong tourist destination kahit madilim na. Pag-uusapan pa ni Senator Lapid at ng Department of Tourism at Tourism Infrastructure and Enterprise Zone Authority na pinamumunuan naman ni Mark Lapid ang naturang plano. Maganda umaga, Pilipinas! Dinala at ipinadama naman ni Senator Bongo sa loobang bahagi ng Pampanga ang kanyang malasakit sa hangaring mailapit din ang serbisyong medikal sa mga kapwa Pilipino. Bilang bahagi ng kanyang advokasya, sinuyod naman ni Senator Bongo ang loobang lugar ng bayan ng Sasmuan sa Pampanga na bihirang mabisita ng mga national officials. Mainit na tinanggap si Senator Go ng mga kababayan nating Kapampangan, nagpahayag ng kanyang advokasyang makatutulong sa mga mahihirap, partikular na sa mga liblib na mga komunidad, lalo na pagdating sa health, sports at youth development. Nangako rin si Mr. Malasakit na sisikapin niyang walang Pilipinong mapapabayaan o matatanggihan pagdating sa serbisyong pangmedikal at pipinailalan nito na ang kalusugan ay katumbas ng buhay ng bawat Pilipino. Maraming salamat po sa mga kababayan natin dito sa Sasmuan, Pampanga. Salamat po sa napakainit na pagtanggap. Magsiservisyo po ako sa inyo lahat sa abot ng aking mga kaya. Maganda umaga, Pilipinas! Alas 4:25 mga mamis. O pwede tayong mag-laundry day today, ha? Kunot o kapag makapit, marikit at malupit ang mantsa? All you need is pride. At papahirapan ang self-care sa pride, easy at worry-free naman ang laundry. Sa triple stain-away formula, tangka ng matitinding mantsa based on test of chocolate, mud, and Sambanon cotton, gawa po ito ng ACS. Panibagong bakbakan ng dalawang armadong angkan sa barangay Ganta, Sharif, Saidona, Mustafa, Maguindanao del Sur. Napigilan naman ang Armed Forces of the Philippines. Detalye na balita mula kay Jun Di Makutak, RA19. Assalamualaikum, Brother Jun. Alaikum assalam, Kuyang Angel. Sa pamamagitan ng tawag ng concerned citizen sa military, napigilan ang disinsanay panibagong ubusan ng lahi ng dalawang magkalabang armadong grupo sa barangay Ganta, Sharif, Saidona, Mustafa, Maguindanao del Sur. Sa agarang pagresponde ng tropa ng 6th Infantry Battalion sa lugar, nagkanya-kanya umanong nagsipagpulasan ng dalawang panig at sa pagmamadali, naiwanan pa na ilang armado ang kanilang mga baril na napasakamay ng 6IB. Sa pagalugad sa area, na-recover ng kasundaluhan ang dalawang caliber .30 Garand rifles na kinonvert sa M14, isang granada at tatlong bandoliers na full pack ng loaded magazines. Upang mabigyang leksyon, agarang iniutos si 601st Brigade Commander Brigadier General Edgar Catu na tugisin ang dalawang grupo. Ayon kay Kato, nais niyang matuldukan na ang ganitong mga eksena ng karahasan na pabalik-balik na lamang umanong gamit ang mga natitirang armas ng mga nag-aawayang angkan. Willing umanong mag-facilitate ng military sa isang dialogue para i-patch up ang mga grupong ito. Pinuri naman ni 6ID and JTF Central Commander Major General Donald Gumiran ang mga concerned citizen na agarang tumawag sa presensya ng AFP. Ayon kay Major General Gumiran, hindi magdadalawang isip ang JTF Central na gumamit ng puwersa kung magpapatuloy ang ganitong mga karahasan sa layuning mabigyang proteksyon ng civilian community na matinding naapektuhan sa panahong may mga kaguluhan sa kanilang barangays at napipilitan silang lumikas. Mula sa Central Mindanao, RH19, Jun Di Makutak, DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, John Sukran. Maganda umaga, Pilipinas! O baka may mga importanteng lakad din ho kayo ngayon. Magbaon ng proteksyon laban po sa mikrobyo. Dalawang formulation ng family alcohol na pwede nating pagpilian. Ha? Yung family 70% ay isopropyl alcohol, especially prepared for clinics, hospital, pharmacies, laboratories, pero okay na okay din po sa mga households. Very effective yan sa disinfection at sterilization. Ganyan na bagsik ng family, 70% ay isopropyl alcohol. Maghapon man natin gamitin, no problem. Hindi po manunoy ang ating mga kamay.
meron po yung moisturizer. Yun namang mabangong family rubbing compound improved cologne. Aba, yan yung mabangong isopropyl na alcohol. Ginagamit yan ng mga masahista, mga barbero, mga doktor, mga nurse, mga komadrona for sponge bathing and other cleansing purposes. Family rubbing alcohol parang DCRH buk na sa mahabang panahon. Mabibili sa namang butik at convenience stores nationwide. Family rubbing alcohol hindi lang pampamilya, pang sports pa. Maganda umaga, Pilipinas! Sa iba pang mga balita, nababahala naman ang komandadora ng party list sa kakulangan ng preventive care sa Pilipinas. At ito'y tinutukoy ng Department of Health bilang pangunahing nag-aambag sa punuang mga pampublikong ospital. Naniniwala si ang Comadrona Party List First Nominee Attorney Arnel Gobalia. Kailangang pagtuunan ng kagawaran ng komprehensibong reforma na magpapalakas sa preventive care services mula sa antas ng komunidad. Idiniin din niya na isa lamang sintomas ng mas malaking problema ang overcapacity sa mga public hospital. Kaya dapat palakasin ang primary healthcare system upang maibsan na maging pasanin pa ng mga malalaking ospital ang pagdagsa ng mga pasyente. At matitiyak din ito na natatanggap ng bawat Pilipino ang kinakailangang atensyong medikal bago pa man lumala ang kanilang kondisyon. Sinabi pa ng ang Comadrona Party List hindi maaaring kikilos lamang kapag punuan na ang mga ospital dahil hindi lamang cost-effective ang pagpapatibay ng preventive care kundi isang moral obligation para sa kapakanan at kalusugan ng bawat Pilipino. Maganda umaga, Pilipinas! Naninindigan naman ang Department of Agriculture na walang food supply shortage sa ating bansa. Ito ay makaraang lumabas ang resulta ng survey ng social weather stations na 27.2% o katumbas ng 7.5 milyong Pilipino ang nagsasabing nakaranas sila ng involuntary hunger sa nakalipas na 3 buwan. Ang bilang ay lubhang mataas at umabot na ng highest level mula noong 2020 kung saan ipinatupad ang pandemic lockdown. Sinabi naman ni Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel, sapat ang supply ng pagkain dahil wala namang naging problema sa produksyon nito maliban na lamang noong panahon ng tag-init ng nakalipas na taon. Iginit pa ni Laurel sa pakikipag-usap nila kay Trade Secretary Cristina Roque kasama ang mga vendor, nabatid nilang mataas ang demand ngayon ng mga produktong karne, isda at bigas dahil naman sa bumababang retail price ng mga ito. Pinag-aaralan ng Department of Agriculture ang pagpapatupad ng maximum suggested retail price sa bawang naman dahil sa patuloy na pagtaas ng presyo nito sa mga palengke. Ayon kay Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr., lumabas sa isa nagawang joint market inspection ng DA at ng DTI, umabot na ng 140 at pumapalo pa ngayon ng 150 pesos per kilo ang imported na bawang. Malayo sa 80 pesos per kilo na landed price nito. Dahil dito makikipagpulong ang DA sa mga importer ng bawang upang matukoy kung ano ang dahilan ng sobrang pagtaas ng presyo para matugunan din ang issue. Yung garlic, kung 140 ang benta nila deep ng consumers o 150 kanina, ang bili daw nung tindera nasa 110 diba? May ng 140 may 30 pesos siya. So alamin natin yung 30 pesos na yung bawat kilo, mataas ba o hindi. Malamang fair naman yun. Pero yung garlic importer, ang cost nila yan is 80 pesos lang. Binibenta na ng imported. Kung nagde-declare sila ng tamang halaga, alam ko nag-undervalue pa yung mga yan. Diba? So baka margin lang, baka nasa 40-50 pesos per kilo. No? Nagsusumite ng courtesy resignation ni Information and Communication Secretary Henry Ruel Aguda ang lahat ng mga matataas at mga kasalukuyang opisyal ng Department of Information and Communication Technology o DICT. Sa memorandum na inilabas ng kalihim, partikular na inaatasan ito ang mga undersecretary, assistant secretary at mga direktor ng ahensya. Lain ang kautusan na mabigyan ng pagkakataon si Aguda na makapili ng mga bagong opisyal sa ilalim ng kanyang liderato. Matatandaan itong Marso itinalaga si Aguda bilang bagong kalihim ng DICT kapalit ng nagbitiw na si Ivan Jan Uy. 32 na makalipas ang alas 4 ng umaga, Agdao Cooperative magsasampa ng kaso laban sa mga dating empleyado at miyembro nito matapos na niransak yung kanilang head office. Detalye ng balita mula kay Jun Suter mula sa Action Radio Davao. May buntag ni mo, Jun.
Payong buntag usab Kuyang Angel, muling pinagtibay ni Michael John Gistupa, General Manager ng Agdao Multipurpose Cooperative o EMPC, ang pangako ng kooperatiba na itaguyod ang panuntunan ng batas at protektahan ang mga ari-arian at operasyon nito matapos niransak at sinira ng mga membro at dating empleyado ng kooperatiba ang kanilang tanggapan noong Sabado ng gabi. Tiniyak naman ni GM Gistupa na makapanayam ng media Lunes ng hapon, Marso 31, 2025 sa tanggapan ng NBI na ang mga kasalukuyang opisyal at pamunuan ay mahigpit na sumusunod sa mga legal na proseso at utos ng korte. Bilang tugon sa mga paratang laban sa pamumuno ng EMPC, hinamon ni GM Gistupa ang mga kritiko na magpakita ng matibay na ebidensya tungkol sa mga paratang at akusasyon laban sa kanila, magsampa ng reklamo at ipakita sa publiko ang kaso kung totoong may korupsyon sa EMPC upang masagot nila sa proper forum. Binigyan din ni Gistupa na nanatiling matatag ang kooperatiba sa pag-iingat sa kanilang integridad at legal na katayuan nito sa gitna ng mga hindi pagkakaunawaan. Samantala, magsasampa ng kasong kriminal ang Agdao Co-op kabilang ang trespassing at tangkang pagnanakaw laban sa grupo ng mga dating empleyado na sa pilitang pumasok at sinira ang head office ng EMPC noong Marso 29, 2025 alas 9 ng gabi. Ito si June Soter para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Daghang salamat, John Soter. Inendorso naman ng One Cebu Party ang kandidatura ng re-election ni Senator na si Bong Go nang sumama ito sa campaign sortie ng partido sa Cordoba, Bariles, Sibonga, Talaguete at Alcoy, Cebu nitong March 27 hanggang March 29. Hindi si Senator Bongo ito. Senator Bong Revilla. Todo pasasalamat naman si Senator Revilla sa mainit na pagtanggap sa kanya ng mga Cebuano at pag-endorso ng pinakama-impluensyang partido politikal, ang One Cebu Party na pinamumunuan ni Governor Gwendolyn Garcia. Tiniyak ni Governor Garcia kay Senator Bong Revilla ang kanyang landslide victory sa pinakamaraming vote-rich province ng bansa sa darating na halalan sa 2025. Ang Cebu pala ay merong 3.7 million registered voters para sa May 12 elections. Nagsagawa naman ang matapang na hakbang si Makati City Mayor Abby Binay para magkaroon ng economic relief at mapalakas ang paglago ng pamumuhunan matapos lagdaan ang isang landmark ordinance na nagpapababa sa real property tax rate ng lahat ng klase ng lupa sa lungsod effective January 1, 2025. Inaprobahan ni Mayor Abby Binay ang City Ordinance 2025-047 nitong March 24. Nag-amyenda ito sa mga pangunahing probisyon ng revised Makati Revenue Code na may kinalaman sa pagpapataw ng basic real property tax at assessment level. Sa ibang lugar, increase ng increase, ha? Sa Makati, binawasan. Sakop ng ordinansa ang mga rate ng RPT para sa residential, commercial, industrial at sa special properties. Nagmarka ng isa sa mga pinakaprogresibong reforma sa buwis sa kasaysayan ng Makati City. Sa ilalim ng bagong ordinansa, ang residential property ay bubuwisan ng 1% mula sa dating 1.5%. Habang ang buwis sa commercial na ari-arian, bababa naman sa 1.5 mula sa dating 2%. Sa pamamagitan ng pagpapagaan ng rate sa buwis o RPT. Sinabi ni Mayor Abby, umaasa ang lokal na pamahalaan na mahihikayat ang mas maraming mga mamumuhunan kasama ang pamatagalang pakinabang dito ng lungsod ng Makati. Maganda umaga, Pilipinas! Pinasuri na ng Department of Agriculture sa Sugar Regulatory Authority ang sample ng imported sweeteners mula sa Vietnam. Naharang ito ng Bureau of Customs dahil sa posibilidad na misdeclared ito. At maaaring ito nga po mga peking asukal. Ang imported na kalakal ay hindi kaagad na tinukoy o hindi kaagad tinukoy kung sino yung consignee dahil sa patuloy pang investigasyon. Dumating ng 3 batches sa 14 na 20 food container bans at idiniklarang sweet mix powder sa ilalim ng Tariff Code 1702 na nasa classification naman ng other sugar. Ang bawat 20-footer container ban ay tumitimbang ng 25 metric tons ng nakasakong asukal
Sa kabuuan ng tatlong shipment ay 350 metric tons o 350,000 kilos ng refined sugar na nagkakahalaga ng 30 million pesos. Yan man nagduda ang Bureau of Customs sa preliminary inspection at sa katunayan, hindi papasa ang kalakal sa ilalim ng 1701 tariff code na tumutukoy naman sa refined sugar. Ang taripa sa mga miyembrong bansa ng Association of Southeast Asian Nation sa ilalim ng 1701 code ay itinakda sa 5%, habang ang taripa sa imports na other sugar naman sa ilalim ng 1702 code ay mas mababa ng 1%. Aba, kaya pala may mga ganong palusot. Ayon kay Agriculture Secretary Kiko Tiu Laurel, lumitaw na ginamit ng consignee ang classification sa ilalim ng Tariff Code 1702. Dahil sa pag-aangkat ng asukal ay mangangailangan ng clearance mula sa SRA at DASRA naman ang nakatuklas na hindi pa pala nabibigyan ng anumang pahintulot ang naturang importation. Mga pulis sasalang naman sa medical response training para mapaganda ang kakayahan sa pagresponde sa panahon ng pangangailangan, partikular na sa late at summer. Detalye na balita mula kay Jimmy Angay-Angay, RH32, maupay nga agad, Jimmy. Sinailalim sa training ang ilang kapulisan sa PNP Camp Roberto Canglion Palolete para sa medical response skills na makatulong sa mga emergency na insidente. Ito ang sinabi ni Police Regional Office 8 Regional Director Brigadier General G.R. Comigad sa nagawang open ceremony sa Medical Response Training MRT sa Multipurpose Hall Camp Secretary Roberto Canglion Palolete kahapon. Nasa mahigit 50 mga kapulisan sinailalim ng training sa inisyal para mapaganda pang kakayahan nito sa emergency response kung may kalamidad o krimen. Ang mga kapulisan kasi isa sa mga unang rumiresponde kung may mga krimen, aksidente at kalamidad. Kung may alam ang kapulisan, makakatulong ito sa pagsalba ng buhay ng biktima. Mula dito sa DYVL Action Radio Tacloban, ito si RH32 Jimmy Angay-Angay para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipinas. Dagang salamat, Jimmy Angay-Angay. Magandang umaga ho sa mga taga Quezon. Buti pa itong mga magniniyok ng lalawigan ng Quezon, ha? Hindi na sila dependent sa kanilang kopra. Meron na silang sariling brand ng tsokolate, ang Tangerine Chocolate. Sa tulong po ni Dr. Helen Tan, yung pong mga planting material ng kakao galing Davao, hinakot po yan para maitanim sa ilalim po ng mga nyugan. Kaya ngayon nagpuproduce na ho sila ng dikalidad na kakao beans pinoprocess para maging Tangerine Chocolate. Ang Tangerine Chocolate po ay gawang lokal but taste and looks global dahil tinulungan dito ng DTI at ng DOST. Para po sa inyong mga katanungan, sa inyong mga orders, po pwede ho kayong mag-text sa 0919-095-5935. Ulitin natin, ha? 0919-095-5935. May mahigit 10 variants po ang Tangerine Chocolate. I-check ho ninyo sa tangerinechocolate.ph. Ang mga raw materials na mga brand, yung variants na yan ay galing din po sa ani ng mga magsasaka. Kaya sabi nga po ni Dr. Helen Tan, sino bang magmamalasakit sa Pilipino kundi ang kapwa Pilipino? Kaya sa bawat tangkilik po natin ng Tangerine Chocolate, pinalalakas natin ang loob ng ating mga magsasaka, pinalalakas natin ang ating lokal na ekonomiya. Maganda umaga, Pilipinas! Nanawagan naman ang Association of General and Flag Officers o AGPO sa lahat ng mga botante na maging mapanuri sa pagpili na may boboto sa nalalapit na eleksyon. Sa inilabas na pahayag ng AGPO, hinikumok nito ang publiko na suriing maigi ang kwalifikasyon, karanasan at plataporma ng isang politiko. Partikular na rin siyempre yung mga party list group pa. Ayon sa AGPO, ang patas, malinis, maayos at mapagkakatiwalaang eleksyon ay mahalaga para mapreserba ang democratic values at katatagan ng bansa. Nananawagan din ng AGPO sa publiko na itaguyod ang kasagraduhan ng balota upang matiyak na ang mga mahahalal na lider ay tunay na kumakatawan sa sambayanan o sa taong bayan. Sige kayo, pag-eleksyon, happy na ho kayo sa 500. Ayan, pagkatapos ng eleksyon, wasak-wasak ang inyong mga daan. Maghalal ba naman ho kayo ng mga paborito yung mga kontraktor na nila? Di wala talagang mangyayari. Lalarga na bukas sa April 2 ang 5 pisong taas pasahe sa Light Rail Transit na Line 1 o LRT 1.
Sa inaprobahang maximum fare ng Department of Transportation, itataas ng hanggang 55 pesos ang single journey ticket, 20 pesos naman ang minimum fare. Para naman sa mga may stored value cards o beep cards, magiging 16 pesos ang minimum fare para sa single journey at 52 pesos naman ang maximum fare. Gadget at cellphone shop sa Tayug, Pangasinan pinasok ng Bolt Cutter Gang. 2 milyong pisong halaga ng cash at mga gadget ang natangay. Detalye na balita mula kay Freddy Pajardo, Aris 38. Masantos siya kabasan at amin sa ating mga kababayan dyan sa Pangasinan, Freddy. Masantos siya kabuasan ko yung Angel. Malalimang investigasyon ngayon ang ginagawa ng Tayug PNP hinggil sa naganap na pagnanakaw sa LGT Gadget Shop, iPhone Store and Accessories sa harapan ng Tayug Public Market sa Barangay Poblacion B. Sa ulat ni OIC Chief of Police Major Rodrigo Lubiano Jr., nagresponde ang kanilang mga tauhan sa reported robbery kung saan ang nagreport sa kanila ay ang may-ari mismo ng tindahan na si Mark Eleksyon na sinasabing laking gulat niya ng pagdating sa kanilang pwesto nakaangat na ang sliding door at bumungad sa kanya ang winasak na safety bolt na kinalalagyan ng cash money na 212,000 pesos at assorted gadget, iPhones, Android phones at mga tablets na tinatayang nasa 2,225,425 pesos ang halaga. Nang i-review ang CCTV, nakitang dalawang kalalaki ang pumasok na kapwa may takipang mukha bandang alas 3:30 ng madaling araw. Saka mabilis na winasak ang bolt at nilimas ang laman at isinilid sa isang bag saka mabilis na tumakas. Nakita ng mga investigador ang dalawang sirang padlak na ginamitan ng bolt cutter para mapasok ang pwesto. Ito si Freddy Pajardo, Aris 30, tag-uulat para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipinas. Maraming salamat, Freddy. Formal naman tinanggap ng ikapito at ikawalong miyembro ng Sangguniang Panglungsod ng Ordonete City, Pangasinan ang tungkulin bilang acting mayor at vice mayor ng lungsod. Kasunod dito ng ipinataw ng Office of the President na 1 taong suspensyon kina City Mayor Julio Rami Paraino III at Vice Mayor Jimmy Paraino dahil sa kasong grave misconduct at grave abuse of authority. Sa memorandum ng DILG Regional Office 1 na permado ni Regional Director Jonathan Paul Liosen Jr., nakasaad na tinanggap ni na Rio Virgilio Esteves ang posisyon bilang acting mayor at acting vice mayor naman si Blesildo Sumera. Teka muna, anong nangyari doon sa first hanggang 6 na councilor? Doon daw kasi sa hindi pag-upo ni hindi pagsunod kaagad ni Mayor Rami Paraino at Vice Mayor Paraino, kahit na alam niyang may suspension order, na-deceive nito yung kanyang mga constituents at yung iba pang mga miyembro ho ng konseho. At dahil doon, yung 6 na councilors, yung 1 to 6 councilor, nasampahan ng kasong dereliction of duty. Nako! Ipinahamak pa ni Mayor Paraino yung kanyang mga miyembro ng konseho. At yung pong mga transaksyon pinamahan ni Paraino ay deemed illegal and is tantamount to usurpation of authority. Patay ka. Kaya pala ang umupo ay yung Councilor number 7 at Councilor number 8. Magkasiswertehin ka nga naman, ano ha? Ang layo-layo mo dun sa anong tawag dito? Succession. Diba? Pagkatapos ngayon naluklo ka bilang acting mayor at acting vice mayor. Maganda umaga, Pilipinas! Mga lokal na kandidato naman sa lalawigan ng Abra lumahok sa covenant signing para sa maayos at mapayapang halalan. Detalye na balita mula kay Romy Gonzalez sa RH41. Diyos marahing aga. Naimbag na bigat ka na kayo amin sa ating mga kababayan dyan sa Norte, Romy. Lumahok sa covenant signing para sa mas mapayapa, maayos at tapat na halalan ang mga lokal na kandidato para sa nalalapit na May 12, 2025 national at local elections sa lalawigan ng Abra. Ang covenant signing na idinaos sa Camp 1 Villamor sa Bangged ay pinangunahan ng Cordillera Regional Pesando de Council. Linahukan ito ng mga provincial at municipal bets mula sa iba't ibang partido at independent candidates. Kabilang ang 2 vice gubernatorial candidates na sina Vice
Governor Joy Bernos at Ann Bersamin na lumagda sa cabinet. Naging tampok sa aktibidad ang pagdeklara ng mga kandidato ng kanilang katapatan na itaguyod ang mga prinsipyo na nakalahad sa kasunduan. Kabilang dito ang pagrespeto sa buhay, kalayaan ng mga mamamayan at paggalang sa batas, pagsunod sa lahat ng legal requirements at prohibitions na may kaugnayan sa proseso ng halalan. Sa pamagitan ng paglagda sa kasunduan, nangako ang mga kandidato sa kanilang pananagutan para maisigurado ang tapat, patas, mapayapa at malinis na halalan at hindi mahahaluan ng pandaraya, pagsuhol at intimidasyon. Ang covenant signing ay isinunod sa naganap na Real Peace and Order Council Emergency Meeting upang talakayin ang mga tumitinding insidente ng krimen sa lalawigan ng Abra ngayong panahon ng halalan. Ito si Aris 41 Romy Gonzalez para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Romy Jose Gina. Maganda umaga, Pilipinas! 48 makalipas ang alas 4 ng umaga. Magandang umaga ho sa mga suki natin dyan sa Bacolod. May ngaga sa mga koturanta na halong kamo. Umapila naman si Agri Party List Representative Wilbert Manoy Lee sa gobyerno. Ibalik sa PhilHealth ang 60 billion pesos na pondong inilipat sa National Treasury. Ayon kay Lee, ang nabanggit na halaga ay dapat gamitin sa pagtataas ng health benefits. Sinabi ni Lee na sa halip na itenga sa National Treasury ang 60 billion peso unused funds, mas mainam na ilan ito para sa interes ng mga PhilHealth members. Bukod sa pag-increase ng health benefits, ang naturang halaga ay maaari ding itulong sa mga ospital at mga doktor na ang claim sa PhilHealth ay nireject na dahil sa late filing. Ang kinatawa ng Agri Party List ay aktibong nangangampanya para madagdagan din ang mga benepisyo ng mga miyembro ng PhilHealth. Iginit ang abogado ng dating Pangulong Rodrigo Duterte na may malakas na basihan para ibasura ang kaso laban sa kanya sa International Criminal Court bago pa man umabot ang araw ng paglilitis. Ayon sa British-Israeli lawyer na si Nicholas Kaufman, umaasa siyang mapipigil ang kaso dahil wala umanong jurisdiksyon ng ICC dahil matagal na ngang kumalas ang Pilipinas dito. Bago pa man inoprobahan ang investigasyon, anya kung papabaraan ng hukom ang kanilang argumento, hindi naaabot pa sa confirmation of charges hearing na nakatagda sa September 23. Matatandaang naharap sa kasong crimes against humanity for murder ang dating Mayor Digong dahil naman sa kanyang ipinatupad na war on drugs. Matapang na sinabi naman ni Senator Amy Marcos na tila pag-amin na we're on a failed state kung nang isuko natin ang dating Pangulong Duterte sa International Criminal Court. Sa panayam ng radyo natin nationwide, diniin ni Senator Amy na bukod sa nagmistulang probinsya ng The Hague ang Pilipinas, parang inamin na rin ng gobyerno na walang kwenta, hindi gumagana ang mga husgadong Pilipino at hindi rin kayang tumayo natin sa sariling paa. Dahil niyan sa ginawa sa kaibigan niyang si Mayor Digong, namimiligro na rin ang bawat Pilipino na maaari silang damputin, bitbitin kung saan-saan nang hindi naman lamang ipinaglalaban ng Estado na dapat pumoprotekta sa mga ito. Kasabay nito, nanawagan din si Senator Amy sa sambayan ng Pilipino, huwag isuko ang pag-asang maiuuwi pa rin ang Pilipinas si Mayor Digong. Umaasa naman ang presidential sister na hindi mangyayari kay Mayor Digong ang sinapit ng kanyang si dating Pangulong Ferdinand Marcos Sr. na bigong makabalik ng bansa ng buhay. Ang bigat naman nun, naging probinsya na tayo ng The Hague. Parang kinondena na natin na walang kwenta, hindi nagwo-work ang lahat ng ating mga husgado, palpak na lahat ng West, wala nang abogado. We are a failed state. Parang ganon, hindi natin kaya ang sarili natin. Hindi ko tanggap yun. At saka, namimiligo ang bawat Pilipino. Pwede ka palang damputin at dalhin sa kung saan-saan. Personal namang inalam ng PDP Laban senatorial candidate na si Attorney Jimmy Bondoc ang mga salubingin at hinaing ng mga kababayan natin sa Bohol. Kinilala ni Attorney Bondoc ang mahalagang papel ng probinsya sa pagpapalakas ng ekonomiya ng bansa, partikular na sa larangan ng turismo, agrikultura at manufacturing. Nais ni Attorney Bondoc na itaguyod ang mga proyektong magpapalakas sa turismo ng Bohol, kabilang ang pagpapabuti sa infrastruktura, kaligtasan, promosyon ng lokal na mga atraksyon. Isinusulong din ni Bondoc ang pagpapataas ng anit kita ng mga lokal na mga magsasaka at mga mangingisda.
Yan din mga programang magpapalago ng sektor sa manufacturing upang lumikha ng mas maraming trabaho at maoportunidad para sa mga Buholano. Bitbit ni Atty. Bondok sa kanyang kandidatura ang proteksyon at karapatan ng mga manggagawa at mga maliliit na negosyante sa buong bansa. Maganda umaga, Pilipinas! Rider na babae patay matapos sumalpok naman sa isang puno sa Santa Elena, Orion, Bataan. Detalye ng balita mula kay RH37, Danny Kumilang. Danny, good morning. Nasawi ang isang rider na babae matapos bumangga ito sa isang puno sa kahabaan ng Roman Highway sa Barangay Santa Elena, Orion, Bataan. Kinilala ng Orion PNP ang biktima na si Almer Rasuetos, 30 anyos, residente ng Barangay Dangpari, Orion. Sa inisyal investigasyon, naganap ang aksidente alas 4 na madaling araw. Sakay umano ang biktima ng kanyang Honda Click na kulay asul. Bumabaybay ito sa northbound lane sa direksyon ng Balanga City nang bigla umano itong lumisa daan at bumangga sa isang puno. Sa lakas ng pagkakabangga nito, nagtamo itong biktima ng matinding pinsala, sugat sa kanyang ulo. Nagawa pa itong dalhin sa Bataan General Hospital sa Balanga City ng Metro Bataan Development Authority Rescue. Subalit, idiklara itong dead on arrival. Ang sasakyan ay kasalukuyang nasa kustodiya na ng Orion Municipal Police Station para sa tamang disposisyon. Samantala, umani naman ang pakikiramay ang nangyaring bigla ang pagkamatay ng nasabing biktima. Danny Kumilang, RH37, DCRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Danny. 54 na makalipas ang alas 4 na umaga, oras na para tayo po naman ay mag-ultabayo. Pero sabi nga po ng mga dalubhasa, isang oras bago tayo matulog, 2 kapsula para mas ma-enjoy natin ang mga benefits ng ultabayo. Anong bang ultabayo? Ito po yung postbiotic with lactococos lactostrain plasma. Dumaan po ito sa mahabang clinical trial dyan po sa Japan. Ohayo gozaimasu sa mga Pilipino dyan po sa Japan. At doon ho nila napatunayan na ang bawat kapsula pala ng ultabayo, dahil nagtataglay po ito ng 50 billion cells ng lactococos lactostrain plasma, pag pumasok na ating sistema, na-activate po nito yung PDC, yung plasmacytoid dendritic cell. Yan po yung tinatawag na madalubhasa na commander ng ating immune system. Yan din po nagtataboy ng mga toksin sa ating katawan habang tayo po ay natutulog. Kaya nakakatulong po ito na malabanan ang mga problema natin sa puyat, pagod at stress. Ilan lamang yan sa mga benepisyo po ng ultabayo, ha? Kaya kung may mga concerns pa ho kayo, po pwede ko kayong tumawag sa 0917-110-6580. Text lang pala, ha? Text lang, ha? Doon ho kayo magpadala ng inyong mga concerns. 0917-110-6580. Ang ultabayo po ay available sa Mercury Drug, Amesco Drug, Pasmed Pharmacy, John's Pharmacy at Curamed. Ito po ay halal certified at rehistrado sa Food and Drug Administration. Pero ang ating paalala nga sa tuwi-tuwi na, ang ultabayo po ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. 55 na makalipas ang alas 4 ng umaga, libreng pa-ospital at mga gamot naman para sa mga senior citizen ang ipupursige ni Senator Lito Lapid sa Senado. Sa pag-ikot nito sa ilang bayan at syudad ng Cebu, sinabi nito, prioridad ang pagsusulong ng benepisyo at insentibo para sa kapakanan ng mga lolo't lola na nagsilbi ng mahabang panahon sa lipunan. Si Senator Lapid ang isa sa may akda ng Expanded Senior Citizens Act of 2014 o Republic Act 10645 na nagmamando naman ng mandatory PhilHealth coverage sa mga lolo at lola. 74 anyos na ginilitan ng manugang sa Calatrava, Negros Occidental. Ano man ina? Detalye ng balita mula kay Rex Cantong, RH46. Rex, may ngaga? Patuloy na ginagamot sa Corazon Locsin, Montelibano Memorial Regional Hospital sa lungsod ng Bacolod ang 74 years old na ama matapos ginilitan sa liig ng kanyang son-in-law sa Barangay Marcilo, Bayan ng Calatrava, Negros Occidental. Ang biktima kinilala na si alias Ama, habang ang sospek kinilala na rin si alias Mario, 49 anyos, pawang mga residente ng Barangay Hinabungan ng nasabing bayan. Ayon kay Police Major Wilfredo Binuman, hepe ng Calatrava PNP, kasama ng biktima ang kanyang son-in-law sa namamalingke habang nagiinuman ang sospek sa merkado dahil nagalit ito sa kanyang ama na ginilitan na lamang nito sa
o sa liig ng gamit ang patalim ang kanyang ama. Kaagad na dinala ang biktima sa Calatrava Municipal Hospital bago dinala sa Corazon Locsin Montelibano Memorial Regional Hospital dito sa lungsod. Sumuko naman si alias Mario kay punong barangay Arnolfo Libod-Libod ng barangay Marcilo at sa ngayon ditinado sa custodial facility ng Calatrava PNP at maharap sa kasong frustrated homicide. Ito si RH46 Rex Kantong para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maganda umaga, Pilipinas! Damong salamat, Rex. Matapos naman ng halos 5 dekada, muling bumalik si Senator Amy Marcos sa Limasawa upang makiisa sa selebrasyon ng 504th anniversary ng unang misa ng Pilipinas nitong March 31. Sa kanyang talumpati, binigyan din ng senadora ang kahalagahan ng pananampalataya at kasaysayan bilang pundasyon ng pagkakakilanlan ng mga Pilipino. Ayon kay Senator Amy, muli siyang bumisita sa isla noon pang ika-450th anniversary nito o nung pagdaraos ng unang misa. Kasama ang kanyang ama, ang dating Pangulong Ferdinand Marcos Sr. Kaya naman, labis niyang nasisiyahan na makabalik sa makasaysayang Pook. Binigyan din ni Senator Marcos ang unang misa noong 1521 ay hindi lamang tanda ng pagdating ng Kristyanismo sa bansa, kundi isang patunay ng matibay na pananampalataya ng sambayan ng Pilipino, isang paniniwalang nananatiling matatag hanggang sa kasalukuyan. Sinabi nito na nais niyang bigyan ang ating mga kababayan sa Limasawa ng subsidy, lalong-lalo na yung nasa transport sector. Sa mga magsasaka naman ay murang abono at iba pang kinakailangan kagamitan sa agrikultura upang mapabuti ang kanilang kabuhayan. Unang-una ngayon, talaga namang problema tayo sa fishery sector at maraming fisher folk dito sa Limasawa. So, kailangan talaga bigyan ng transport subsidy para sa crudo. Masyadong mahal kasi ang gasolina at saka crudo. So, yung transport subsidy, dapat bigyan yung ating mga fisher folk. Very important kasi yun. At saka konting tulong sa abono, itong fertilizer at pati na rin sa iba't iba pang inputs kasi masyadong mahal ang mga input at yan ang problema natin. Nanawagan naman si Senator Bongo sa publiko mag-ingat habang nahaharap ang bansa sa panganib ng mainit na panahon matapos ideklara na ng pag-asa ang pagsisimula ng dry season. Kasunod rin ito ng babala ng Department of Health sa posibleng pagsipa ng mga sakit na may kaugnayan sa mainit na panahon, kabilang dito yung skin diseases, sore eyes, food poisoning at heat stroke. Ayon kay Senator Go, Chairman ng Senate Committee on Health, sa ganitong panahon ay dapat doble ng mga Pilipino ang pag-iingat. Mas kinakailangan daw po na sa simpleng paghuhugas, lalong-lalo na ang paggamit ng shield bath soap. Pag-inom ng maraming tubig at pag-iwas sa matinding init ng araw, malaki may tutulong nito sa ating kalusugan. Ito ang dahilan ayon kay Senator Goyo kaya't isinusulong din niya ang reforma sa PhilHealth at tiniyak na yung pondo ng gobyerno na nakalaan sa PhilHealth ay dapat direktang pakinabangan ng mga nangangailangang Pilipino. Gamitin niyo po ang pondo ng PhilHealth para sa health. Kaya nga PhilHealth para sa health. At tandaan natin, ang PhilHealth po, hindi negosyo yan. Insurance yan na dapat po meron tayong masasandalan tuwing tayo ay nagkakasakit. At marami po ako mga programang inilapit natin yung serbisyo medical sa ating mga kababayan. Malasakit Center, Super Health Center. It's a medium type of a polyclinic. Dito sa Cavite, napakarami pong Super Health Center. It will help decongest the hospitals. Diyan na po yung mga minor cases. Diyan na po yung konsulta ng PhilHealth. At pangatlo po na programa natin ay sinulong bilang principal sponsor, Regional Specialty Center. At sa mga kababayan natin dyan sa Central Luzon, baka naghahanap po kayo ng magandang investment, lalong-lalo na yung mga pabalik ng Pilipinas. Huwag natin kalimutan yung pinakamura pa rin pong ready for occupancy unit ngayon ng housing industry with easiest term, 5% lamang daw payment, pwede pang gives. At tinutukoy po natin ang mga proyekto ng Westchester Realty dyan po sa Central Luzon. Yung Sibera Mabalacat, Sibera Bacolor, Samira at Sibera Prestige. Yan po yung inyong mga dream home. About 20,000 pesos all in down payment. Pwede ka na maglipat bahay agad 7 days after ng take-out ng Pag-ibig Housing Loan. Ito na pang iniintay po ninyo. Makipag-ugnayan sa 0996-501-5555 at 0947-434-5555.
Ito pa rin ang pangarap magkaroon ng sariling bahay sa presyong abot kaya dahil nasa loob ng po ng township ang iba't ibang mga amenities, eskwelahan, simbahan, palengke, grocery store, pati munisipyo. Nandun po sa loob ng township. Napakalapit lamang sa Clark International Airport at Clark Economic Zone. Magandang umaga, Pilipinas! Sandali lamang kay Director Toto Bacolcol ng PBOX. Kasama muna natin si Shenelle Dominguez ng Pag-asa. Ma'am Shenelle, good morning! Magandang umaga din po sa inyo at magandang umaga din po sa mga tagapakinig po natin. Para sa ating lagay ng panahon, sa ngayon wala na tayong minomonitor na namang bagyo or low pressure area dito sa loob at labas ng ating Philippine Area of Responsibility na possible makaapekto sa ating bansa. Sa ngayon, easterlies ang umiiral dito sa buong bansa natin, kaya naasahan natin malaking bahagi po ng ating bansa ang makakaranas ng mainit at malinsangan at tanghali hanggang hapon na may mga tsansa po ng mga panandaliang pag-ulan dulot ng mga localized thunderstorm pagdating sa hapon at sa gabi. Pero inaasahan din po natin may mga pag-ulan din tayo maitatala, light rains lang man po dito sa may Batanes at Babuyan Islands dulot ito ng northeasterly wind flow. Sa ngayon wala tayong nakataas na anumang gale warning sa anumang seaboards po ng ating bansa. Para naman sa ating heat index, inaasahan natin ngayon araw sa Metro Manila ay 37 degrees Celsius at ang possible na pinakamataas natin maitala ay 46 degrees Celsius dito po ito sa Midagupan City, Pangasinan. Yan po muna latest dito sa Pag-asa Weather Forecasting Center. Shenelle Dominguez po, magandang umaga. Maraming salamat, Shenelle Dominguez mula po sa Pag-asa. At sabi nga ho natin sa tuwi-tuwi na, no, saan man pong lakad natin, magbaon din ho tayo ng proteksyon laban po sa mikrobyo. May dalawang formulation ng family alcohol na pwede nating pagpilian. Yung family 70% ay isopropyl alcohol, especially prepared for clinics, hospital, pharmacies, laboratories, pero okay na okay din po yan sa mga households. Very effective yan sa disinfection at sterilization. Ganyan na bagsik ng family 70% ay isopropyl alcohol. Maghapon man natin gamitin, no problem. Hindi po manunuyo ang ating mga kamay dahil meron po naman itong moisturizer. Yung namang mabangong family wrapping compound improved alcohol, yun po yung mabangong isopropyl alcohol na ginagamit po ng mga masahista, mga barbero, mga doktor, mga nurse, mga komadrona for sponge bathing and other cleansing purposes. Family wrapping alcohol parang DCRH subok na sa mahabang panahon, mabibili sa namang butik at convenience stores nationwide. Family wrapping alcohol, hindi lang pampamilya, pang sports pa. Bagong balita, bagong impormasyon, kasama si Kuyang Angelo Palmones. Magandang umaga, Pilipinas! Dumadami pa po ang naitatalang bilang sa nangyaring pagyanig sa Myanmar at sa Thailand. Nako, sabi nga nila mag-ready na rin ho tayo para sa The Big One. Matagal na ho nating hinihimok ang ating mga kababayan na magkaroon tayo ng iba yung paghahanda. Doc Toto, magandang umaga po sa inyo. Yes sir, good morning din po sa inyo. Opo, anong nag-trigger doon sa malakas na lindol ng Myanmar? Meron tayong tawag natin sa Sagaing Fault, and ito ay resulta sa collision between Indian Plate and Eurasian Plate. So itong Sagaing Fault, very much active ito. In fact, in the past, nakapagtala na rin ito ng malalaking lindol. Noong 1946, nagkaroon ng mag 7.8. Noong 1931, mag 7.7 din. 1908, mag 7.5. So, hindi lang yan, mas marami pa. So, again, this is a very much active strike slip fault. Maihambing natin ito sa ating Philippine fault. But halos the same yung motion nila. Yung Philippine fault is left lateral. Ito namang Sagaing fault is right lateral. Hindi, pero ang sabi nyo, may ihahambing, matagal ng more than 400 years na, 400 ba? Na hindi gumagalaw yung ating fault system? Hindi. Yung Philippine fault, yung sinasabi natin is yung West Valley fault. West Valley fault pala yun. Iba pa na yung Philippine fault. Yung Philippine fault, yes. Yung 1990, that was Philippine fault, yung Luzon 1990 earthquake. Okay. Maraming beses in the past na nag-move yung Philippine fault. Pero matindi pa rin ho, dahil ang sabi nga nila, anytime po pwedeng gumalaw yung Valley fault. Yes, that's right. Anytime, we're ripe for the big one. Nako. Are we not prepared? Kailangan talaga natin pasandaan. Pero bakit ganun kadami ang mga namatay sa kulang ba yung kahandaan nila? Nasaan ang naging problema, Direktor? Well, siguro sa Myanmar hindi masyadong although as I mentioned every now and then may lindol sila kasi may Sagaing fault.
most likely yung sa yung construction practices. Although sa Bangkok naman, nag-sway yung mga malalaki na buildings, isa lamang yung nag-collapse, yung on the process of construction pa, hindi pa tapos. Hindi, pero dapat nga matibay yun dahil ginagawa pa lang eh. Di ba? That's right. Sa ano kasi, although yung Bangkok is 900 kilometers away from the epicenter, it was much affected kasi meron tayong tinatawag na yung resonance, yung mga tall buildings are affected by distant earthquakes. So usually ang tall buildings natin would have a low resonance, yung natural sway ng building. Mm-hmm. And distant earthquakes would also have the same resonance. So kapag nagmamatch yung dalawa, the buildings would move more and may get damaged. Similar to what happened in 1968 dati sa atin, yung epicenter ng lindol is nasa Kasiguran. And yet, sa Binondo, yung Ruby Tower nag-collapse. That's more than 300 kilometers away. So, kapag malala yung lindol, ang affected would be the taller buildings. Oh. Although dito naman sa atin, marami nang na-retrofit, di ba? Sa Metro Manila? That's right. May mga retrofitting activity ginagawa yung gobyerno natin. And yung mga buildings naman natin constructed after 2001 are compliant. Hopefully. Earthquake resilient. Yes, kasi yung ano natin, yung mga taller buildings constructed after 2001 are relatively earthquake resilient. Ito kasi it was in 2001 that yung National Structural Code of the Philippines published yung active faults map ng aming opisina, and because of this, the distance of a structure to an active fault is already included in the design of high-rise buildings. Okay. Kaya lang, ano yung sinasabi ng OCD? Like for example, yung nag-collapse na tulay dito sa may bandang Isabela, dispalinghado yung bakal na ginamit. How are we assured na yung mga contractor din, ng mga matataas na building na yan, compliant din doon sa standard ng bakal? Yes, kailangan talaga din natin minsan paigtingin yung pag-inspect. Nasa LGU po yan at saka sa DPWH. Making sure na yung mga maganda yung batas natin, yung National Structural Code of the Philippines, yung Building Code, ang implementation is kailangan talaga nating paigtingin. Na monitoring. Yes, monitoring. Kasi ang problema nga doon, Direktor, kung ikaw ordinaryong mamimili at bibili ka ng bakal, hindi mo naman nakikita kung ano yung mga defect nito sa loob, di ba? Doon pumapasok yung problema. Di ba? Unless kung meron kang expertise o kaya may mga inspector talaga na nag-check sa bawat binibentang mga bakal, doon mo lang malalaman kung substandard o hindi. That's right. So kailangan talaga natin paigtingin pa nasa lookout po yan ng LGU and DPWH. And probably DTI. 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 Na yung mga bakal siguro binibenta on the market are up to the standards. Siguro dapat talaga yung mga nagbibenta din ng substandard, mapatawan din na mas mabigat na kaso, ano ha? Economic sabotage matatawag yan. Pagka nag-collapse ang isang struktura, di ba? Mas matinding pinsala, hindi lamang po sa buhay, kundi pati sa negosyo. That's right. So again, yung disaster preparedness is not just, the business of DVOX or CD or NDRC. It's everyone's collective duty to prepare. It's all of nation approach, whole of nation approach. Kailangan everybody should collaborate and make sure na lahat na ginagawa natin we don't cut corners and pulido. Pero yung mga building naman sa Myanmar mas luma, di ba? Yung karamihan sa mga nag-collapse. That's right, mas luma. Tsaka yung kanilang mga yung structures nila, yung hindi lang design kundi yung mga material talaga, hindi naman ganun katibay. That's right. Pero nagulat ako yung doon sa Bangkok. 'Di ba? Kasi ginagawa pa lang yung building na nag-collapse. Ibig sabihin, may problema yung the structure itself. 'Di ba? That's right, pero out of
hundreds of tall buildings in Bangkok. Isa lang yung nag-collapse. So, kita natin dito na maganda yung pagkagawa ng mga nung hindi bumigay. Oo. That's right. And isa din sa mga reasons dito kung bakit malakas yung swaying sa Bangkok is that Bangkok is built on soft soil like clay. So usually yung mga seismic wave natin, kapag dumadaan yan sa soft material, soft soil, magdilinger pa yan. Hindi yan kaagad umaalis. So, mas tumatagal yung shaking. Okay. Unlike kung hard rock yung ilalim nun, dadaan lang. Mabilis yung pag-alis niya. Parang bagyo din yan na mabilis yung, malakas yung bagyo, pero mabagal yung paggalaw niya. It would linger in one place and makaka-create ng damage. Same thing with seismic waves. Kapag soft soil, babagal siya and it would linger longer doon sa isang lugar. Kaya mas matagal yung shaking. Okay. Nako, Direktor, samantalan natin uli ang ating pagkakataong mapanawagan sa ating mga kababayan. How safe is my house? How safe is my home ba? House. House, tama. Tama po kayo. How safe is my house? If you want to know kung yung bahay po ninyo ay earthquake resilient, kailangan lang nilang tingnan, answer 12 questions. Pwede po nilang i-google how safe is my house app. There are 12 questions, sagutan nyo lang. And then based on your answers, you will have an idea if your house is earthquake resilient or not. Ayan, And may mga recommendations naman. How safe is my house app? Anong passing rate doon? 12? Yes. Dapat naman. Yes. Pero again, may range naman yan doon sa scoring. Pero baka mamaya dayain nyo pa. Dinaya nyo sarili nyo pagka ginawa nyo yun. Di ba? Huwag nyo namang dayain yung sarili niyo. Di ba? Dadayain nyo sarili nyo para ma-justify nyo lang na safe yung tinitirahan nyo. Bahala ho kayo. Di ba? Nasa sa inyo ho yun. Anyway, Direktor, teka muna, pahabol ko lang. Kumusta yung ating modernization bill? May na kami on the process na yung planning namin for magkakaroon ng signing sa Malacanang. Wow! Otherwise, by April 26, mag-lapse into law. April 26. Kung hindi mapirmahan, April 26, it will lapse into a law. That's right. Nako, congratulations. Ayan, ha? Ay, sana naman makumbinsi na yung ating mga scientists na manatili sa Pilipinas dahil nag-i-improve na ang pasweldo ho ng PBOX. More or less, mga ilan ang ma-hire ninyong Direktor? Again, mag-a-add kami ng kasi nasa 250 yung natin ngayon, plantilla positions. Madagdagan yan ng 350. So ang minimum na sinasabi namin is 600. We need 600 positions, plantilla positions. 600 plantilla position. Pero right now, ilan yung nasa 250 kami and then meron ding additional na 200 na cost staff. Okay. So kulang pa rin pala. Staff. Okay. So automatic yung 200 na yon, magiging regular na. Not necessarily, they have to apply. Mag-apply po ulit kahit na nandyan na sila? Yes, kasi yun naman po kasi ang process. They have to signify their intention. Kahit JO ka, kailangan mo pa rin mag-apply ulit? Well, may mga tao naman kasi na ayaw siguro mag-apply for whatever reason, ayaw lang madali. So they have to apply. Pero yung sweldo, yung sweldo sa modernization law na yan, will be at par with international standard? That's right. Yung entry level natin, yung salary grade, tataasan. Tataas na. Atin-atin lang naman, wala naman masyado nakikinig na iba pang mga scientists, Direktor, magkano yun? Hindi ko pa alam kasi ikakat namin yung IRR. Pero right now kasi nagko-convince kami ng mga for example sa present situation
nag-hire kami ng mga engineers, but yung salary grade nila is salary grade 9, which is around 20,000 pesos. So, engineer? Engineer na gustong trabaho, license pa yung kinakailangan. License engineer, 20,000 ang inaalok nyo. Ito wala nga talagang mag-a-apply, Director. That's right. Kaya nga po, isa yan sa titingnan natin. Paano natin isa yan sa gustong i-solve ng PHIVOS modernization. Itaas yung maging competitive na yung entry-level positions. So kung 9 ngayon, magiging ano yung entry-level? Siguro 13, magiging around more than 30,000. Ang hirap-hirap pumasa ng engineering. Hindi pa natin alam, sir. We still have to cross the eyes. Sabagay, may mga hazard pay pa naman, ano ha? Iba pang mga benefits. That's right. Okay. May mga benefits. Sige. Hazard pay. Oo. Thank you, Director, ha. Good luck, and sana nga mas marami ho tayong makumbinse na maglingkod pa sa PBOX. Ha? Thank you, Director. Maraming salamat din. Salamat po. Magandang umaga. Si Director Toto Bacolcol ng PBOX. Mantakin ho ninyo yun. Paano ka nga makakapag-hire ng magagaling na mga engineer, ano ha? Kung ang inaalok mo 20,000 pesos. Kaya muli, maraming salamat po sa ating mga scientists na nananatili po sa pagsaserbisyo sa gobyerno. Kayo po ay talagang mga unsung heroes, ano? Salamat ho sa inyong sakripisyo, ha? Thank you. Ayan, ha? Oo. Narinig naman ho ninyo. Hirap na hirap talaga silang mga umbinse. Engineer, pinahirapan mo sa pag-aaral, pinahirapan mo pa sa ng board para makakuha ng lisensya. Pagkatapos sabihin, join kayo dito sa PBOX, bigyan kita ng 20,000. Diyos may Ginoo. Konti na lang idadagdag eh. Hindi, mas mataas pa nga sweldo ng driver ko. Diyos may Ginoo ang buhay ko. Maganda umaga, Pilipinas! 19 na minuto na makalipas ang alas 5 ng umaga. LGU kinalampag ng Malacanang sa pagtiyak na kaligtasan ng mga gusali sa kanilang nasasakupan. Dahil sabi ko nga, ang monitoring ng mga substandard material, trabaho din po ng LGU. Detalye na balita mula kay Let Narciso, RH14. Let, good morning! Inatasan ng palasyo ang mga lokal na pamahalaan na magsagawa ng regular na inspeksyon sa mga gusali sa kanilang nasasakupan. Ito'y bilang paghahanda sakaling tumama ang malakas na lindol sa Pilipinas, lalo na sa Metro Manila, kasunod na rin ang pagtama ng 7.7 magnitude na lindol sa Myanmar. Ayon kay Palace Press Officer Claire Castro, dapat ding maging mahigpit ang LGUs sa pagbibigay ng building permits para masigurong matibay ang pagtatayo ng mga gusali. Tiniyak naman ni Castro na ginagawa ng mga ahensya ng gobyerno ang lahat ng paghahanda sakaling tumama ang Dabiguan. Binanggit nito ang palagiang pagsasagawa ng earthquake drill at fire drill at pagkakaroon ng go bags. Nanawagan rin ito sa publiko na maging alerto at magtulungan sa information dissemination tungkol sa paghahanda sa panahon ng sakuna. Ito si Let Narciso para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Let. Nanawagan naman ang Comadrona Party List na palakasin ang implementasyon ng Konsulta Outpatient Benefit Package sa ilalim ng PhilHealth Insurance Corporation o PhilHealth. Kasunod dito ng pag-aamin ng health insurer na iilan lamang sa mga Pilipinong gumagamit ng Konsulta Package dahil sa kakulangan ng kaalaman tungkol dito at limitadong bilang ng mga accredited na facility na nagbibigay ng serbisyo. Sa datos ng PhilHealth, 27.8 million mula sa kabuuang 102.75 million na miyembro nito ang nagparehistro sa konsulta. Ayon sa Comadrona Party List nominee na si Attorney Piona Itona, dapat na siguraduhin nakakarating ang mga serbisyong pangkalusugan sa mga tunay na nangangailangan. Nakakalungkot na niya na marami sa ating mga kababayan hindi man lamang alam at hindi napapakanibangan ang konsulta program ng PhilHealth. Dahil dito pinaglalatag ng Comadrona ang PhilHealth ng komprehensibong plano upang masiguro ang sapat na mga accredited na healthcare facility sa bawat rehiyon, bukod pa sa pukpukang impormasyon at awareness campaign. Iminungkahi rin ang kinatawan ng Comadrona Party List na gawing simple, mahusay ang registration process upang magkaroon ng access ang mga PhilHealth members sa konsulta benefits. Ang Comadrona Party List ay number 72 sa inyo pong mga balota. Samantala, ang PBA humakot daw po ng TV ratings
Nagtatapatan na sila ng TNT. Nang magtapatan yung TNT versus Ginebra. Yan po naman ang balita sa atin ni Gorgie Rula. Gorgie, good morning! Ang lakas pa rin talaga sa mga televiewers ang PBA na kung saan noong nakaraang Biyernes ay ang championship na laban ng Ginebra at TNT, pero ang TNT nga ang nagwagi, kaya kahit ang daming fans itong mga taga Ginebra. Ayon sa Newton Survey, itong PBA na napapanood sa RPTV ay nakapagtala ng 5.1%. Malakas na ito sa isang istasyon na hindi kasing lakas ng GMA7 at hindi kasing galing or kasing lakas din ng Kapamilya Channel. Sinagasaan itong PBA ang mga primetime shows na ang Batang Quiapo, Incognito sa Kapamilya at TV5 at ang Lolong at mga Batang Riles sa GMA7. Umabot pa ito hanggang sa time slot ng Pinoy Big Brother, kaya talagang nabawasan ng rating sila or ang viewership nila noong araw na iyon. Akala nga nila iaabot pa ng linggo, pero tuduldukan na ito ng TNT dahil napanalunan na nila ang larong iyon noong Biyernes at sila ang naging champion. Dito napatunayang malakas pa rin talaga ang basketball at sinusubaybayan pa rin ng madlang people, lalo na kung sikat na team ang naglalaban. Gorgie Rula po nagulat mula sa showbiz ng DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Gorgie! Maganda umaga, Pilipinas! 23 na makalipas ang alas 5 na umaga. Pilipinas! Kabilis ng oras, alas 5:30 na po ang oras sa buong kapuluan. Magandang umaga sa mga taga Laredo, Texas. Daming mga kababayan natin sa Amerika ang nakatutok na rin. Si Rafael Isip. Magandang umaga, Rafi. Magandang umaga din sa mga taga Dasmariñas, Cavite. Evan Lang dyan sa Las Vegas. At syempre yung ating mga suking midnight singers dyan po sa San Diego, California. Magandang umaga, Sir Art, Ma'am Linta, Sir Manny, Tita Cora, si Ma'am Lloyds, at saka si My Love, si Jun Yambao. Sir Boss Jun, magandang umaga sa inyo, ha? At saka siyempre sa mga suki natin sa iba't ibang panig ho ng Pilipinas, mga taga Kinapawan City, ha? Si Ma'am Dottie Melino, magandang umaga din ho sa inyo, ha? At saka si Councilor Romulo Tapgus, dyan po sa Arakan Valley. Good morning ho sa inyo. Baka kayo pauwi din ng Pilipinas, ha? Huwag na hong magpasalubong na imported na tsokolate. Meron po tayong tangerine chocolate ho dito sa Pilipinas. Produkto ng mga magdinayog ng mga magsasaka dyan po sa lalawigan ng Quezon. Natulong po ni Dr. Helen Tan yung po mga planting material ng kakao galing Davao. Hinakot po yan para maitanim sa ilalim po ng mga yugan dyan po sa lalawigan ng Quezon. Kaya ngayon nagpo-produce sila ng dekalidad na kakao beans, pinaprocess para maging tangerine chocolate. Yan po ang brand ng mga magdinayog ng mga magsasaka dyan po sa lalawigan ng Quezon. May mahigit 10 variants ang tangerine chocolate ng mga raw material galing din po sa ani ng ating mga magsasaka. Para po sa inyong mga katanungan, mga orders po ninyo, mag-text lamang sa 0919, hindi 0917, 0919-095-5935. Ulitin natin, ha, 0919-095-5935. Yan daw ho kayo mag-place ng inyong mga order. Sabi nga ni Dr. Helen Tan, sino bang magmamalasakit sa Pilipino kundi ang kapwa Pilipino? Kaya tangkilikin natin ang gawang atin. Maganda umaga, Pilipinas! Aba, congratulations kay dating Cainta Mayor at broadcaster na si Mon Ilagan, Executive Director ito ng Office of Transport Cooperative. Detalye ng balita mula kay Bal Gonzales sa RH5. Bal, good morning. Good morning, Kuya Angel. Pinangunahan ni Transportation Secretary Vince Tizon ang panunumpa sa pwesto bilang Executive Director ng OTC o Office of Transportation Cooperative ni dating Cainta Mayor Mon Ilagan. Si Mon Ilagan na dati ring broadcaster ay kasamang uupo ng iba pang mga bagong talagang opisyal ng Department of Transportation. Bukod sa pagiging chairperson ng OTC, magsisilbi rin bilang isa sa mga miyembro ng binuo ni Secretary Dizon na Special Committee si Ilagan na susuri sa Public Transport Modernization Program o PTMP ng gobyerno. Itong nakalipas na linggo ay una na ring itinalaga ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. si Engineer Michael Capati bilang uupong muli na General Manager ng MRT3. Ako si Bal Gonzales, DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Bal. Ipinahagdaman ng Action Dapat Party List #1 nominee na si Nani Braganza
Ang lahat ng pamilyang Pilipino ay nararapat lamang mabigyan ng pantay-pantay na access sa mga government services. Ayon kay Braganza, ito ay edukasyon, kalusugan, pabahay, kabuhayan at kapayapaan sa bawat pamilyang Pilipino. Sinabi ng grupo ng access sa edukasyon ang isa sa naging tulay para may angat ang buhay ng bawat pamilya. Kahit isang anak lamang ang maunang magtapos na sa pag-aaral, makatutulong ito para mapag-aral din ang mga susunod pang kapatid. Inulit din ni Berganza ng aksyon dapat party list sa panayam ng DZRH na kahit maliit ang kita ng isang ordinaryong pamilyang Pilipino, basta't mabigyan ng pantay na oportunidad sa kalusugan at edukasyon, agad din sa personal security at pabahay, magiging komportable ang buhay ng mga ito. 34 makalipas ang alas 5 ng umaga, formal nang inendurso ni Quezon City Mayor Joy Belmonte ang senatorial candidate na si Las Piñas City Congresswoman Camille Villar. Kasabay ito ng pagdalo ni Villar sa Gender and Development Assembly ng Quezon City kung saan napakinggan ng mga mambabatas ang mga alalahanin ng transport group maging ng mga tricycle drivers at mga operators. Ipinagpasalamat ni Villar ang pag-endurso sa kanya ni Mayor Joy kasabay ng pagtiyak ng prioridad nito ang pagsusulong ng mga batas para sa kapakanan ng mga kababaihan, kabataan, marginalized sector, maging ang kalusugan at edukasyon. Tiniyag din ng Batang Villar, makakaasa ng mga taga Quezon City na nakahanda siyang tumulong sa oras na mahalal bilang senador. Nananawagan naman si Senator Amy Marcos ng pagkakaisa ng sambayan ng Pilipino kasunod ng pagkakaaresto sa dating Pangulong Rodrigo Duterte na nagdulot na ng mataas na emosyon sa publiko. Kasabay nito, nagpahayag din ng pagdismaya ang presidential sister sa nangyari na parabang iniilarawang ininsulto ang mahukom ng Pilipinas at dagok na sa soberenya ng bansa. Dapat anyang magkabuklod-buklod at mapayapang ipaglaban ang ating karapatan bilang isang bansang malaya, may sariling batas at mga hustisya. Binanggit din ni Senator Amy ang anyay sunod-sunod na irregularidad at mga paglabag sa batas sa naganap na pag-aresto sa kay Mayor Digong. Kaya naman tiniyak niyang hindi titigil din ang pamunuan ng Senate Committee on Foreign Relations upang mabunyag ang katotohanan at mataguyod ang katarungan sa sinapit ng dating Pangulo na maaaring maranasan din daw po ng ordinaryong Pilipino. Kasado na sa April 3 ang ikalawang pagdinig ng komite ni Senator Amy. Trabaho Party List muling inikot naman ang iba't ibang lungsod sa National Capital Region, pagtataguyod ng dekalidad na hanap buhay kinakampanya. Detalye ng balita mula kay Edniel Parosa, RH52. Edniel, good morning. Tuloy-tuloy ang pag-ikot ng Trabaho Party List sa iba't ibang lugar sa bansa upang ikampanya ang mga platapormang layong palakasin ang mga manggagawang Pilipino. Kamakailan lamang ay sinuyod ng Trabaho Party List nominees na sina Attorney Johan Bautista at Ninay Chavez ang mga lungsod ng Maynila, Makati at Navotas kung saan personal nilang kinausap ang mga residente at manggagawa sa lugar. Kasama ang celebrity advocate na si Melay Cantiveros, sinuyod din ng Trabaho Party List ang lungsod ng Caloocan kung saan ipinahayag nila mga sinusulong ng grupo sa pagpapaangat sa sektor ng paggawa. Kabilang narito ang pagbibigay ng patas na oportunidad sa lahat pati na sa mga senior citizen at solo parent, pagkakaroon ng disempting trabaho sa bawat Pilipino at pagbibigay proteksyon at sapat na benepisyo sa mga manggagawa upang umangat ang kanilang pamumuhay sa gitna ng mga hamon sa ekonomiya. Itataguyod din ng Trabaho Party List ang pagsuporta sa maayos na pagpapatupad sa mga pulisiyang sumusuporta sa mga manggagawang Pilipino. Now narito, lalo pang gumanda ang ranking ng Trabaho Party List sa katatapos lamang na survey ng social weather stations na isinagawa noong 15 ng Marso hanggang nitong 20 mula sa ika-26 na ranggo noong Pebrero. Tumaas na sa ika-22 pwesto ang Trabaho Party List. Inahayag ng Trabaho Party List na ang pagtaas ng kanilang ratings ay resulta ng lumalakas na suporta sa kanila, bunsod ng kanilang mga pananaw para sa isa inklusibong ekonomiya kung saan lahat ay may akses sa magandang trabaho at pagkakaroon ng maayos na pamumuhay. Ito si Edniel Parosa, nag-uulat para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Edniel. Magandang umaga sa mga taga-Butuan. Magandang umaga,
Pilipinas. 38 na makalipas ang alas 5 ng umaga, oras na para tayo po naman ay magultabayo. Pero sabi nga po ng mga dalubhasa, isang oras bago matulog, 2 kapsula para ma-enjoy natin ang benefits ng Ultabayo. Ano ba yung Ultabayo? Ito po ay postbiotic with Lactococcus lactis strain plasma. Dumaan po ito sa mahabang clinical trial dyan po sa Japan. Hindi po kwentong kutsero, hindi po testimonial, kundi human clinical trial. Ang bawat kapsula ng Ultabayo ay nagtataglay ng 50 billion cells ng Lactococcus lactis strain plasma. Napaka-potent po nito, napakabisa na ina-activate po yung PDC, yung plasmacytoid dendritic cell pagpasok nito sa ating katawan. Yung PDC po naman ay yung tinatawag na commander ng ating immune system. At yan po ang nagtataboy ng mga toksin sa ating katawan habang tayo natutulog, nalalabanan ang puyat, pagod at stress. At syempre, pagka magandang tulog, magandang disposisyon ninyo, mas nagiging flawless ang ating skin, walang tigyawat. Kung meron pa ho kayong mga concerns, mag-text lamang sa 0917-110-6580 para po sa karagdagang impormasyon. Ang Ultabayo po ay halal certified. Ito po yung rehistrado sa Food and Drug Administration. Pero wag ho natin kalimutan, available po ito sa Mercury Drug, Amesco Drug, Pasmed Pharmacy, John's Pharmacy at Curemed. Huwag natin kalimutan, ang Ultabayo po ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Maganda umaga, Pilipinas! Congador Plato ng Bulacan, magandang umaga. Tsaka syempre kay Ma'am Senny Mendoza, dyan po sa Talisay, Batangas. Good morning din po sa inyo. At magandang umaga din po sa mga suki natin dyan po sa Romblon, kay Mambing Solis, number 8 sa inyo pong balota, sa pagka-board member mo, dyan po sa Romblon. Magandang umaga po sa inyo. At syempre, huwag natin kalimutan, yung mga taga-Oriental Mindoro, naku, napakaswerte ho ninyo. Yung mga barako na mga politiko na dati ho magkakatunggali. Ngayon po ay nagsama-sama para isulong ang isang agenda. Ayan, at yan po ay para wakasan ang problema sa kuryente dyan sa Oriental Mindoro. Pangungunahan yan ni Governor Joanna Valencia. Maganda umaga, Pilipinas! Alas 5:40. Umaga, Pilipinas! Bago tayo mamalengke, ito muna ang ating mahiwagang tunog. 38,000. 38,000 po ang naghihintay na premyo. Sagutin nyo na. Madala na kayo ng tamang sagot. Basta ang isang item dito na ginamit ay plastic na upuan na ginagamit nga ho ninyo habang kayo naliligo gamit ang shield bath soap, di ba? Yung pangalawang item, nahulaan na. Yung prinsipyo ng physics, nadulas ako. Naibigay na. Di ba? Eto na mahiwagang tunog. Mahiwagang tunog. Basta yung isang item dyan, ginagamit din ho sa pagnenegosyo, Ang inyo po mga sagot, ipapadala po ninyo sa 0919-282-6485. Sundin ang tamang format po ng pagte-text, empty space, names / address / contact number / at ang inyong sagot. Isang beses lamang po maaaring mag-text sa ating text line gamit ang inyong mobile number. Sa mga sasali online, kinakailangan meron po kayong sharer badge. Inuulit po natin, Isang beses lamang po kayo sasagot, Pagka marami kayong sinagot na pinadala, malamang hindi ho yan bilangin ng ating computer system. Smart ho yung ating system, kaya parang eleksyon ho yan. Pag sumobra inyong boto doon ho sa kinakailangan, hindi ho yan bibilangin ng vote counting machine. Sa senador, 12 lang. Pag sumobra kayo ng 12, hindi bibilangin yan. Pwede pang 11, mag-undervote kayo. Congressman, sa inyong distrito, syempre, isa lang. Di ba? Party list. Nako, ang haba ho niyan. Doon sa bandang likod ng balota ho ninyo, mahigit 150 po yung nakasulat ng mga party list dyan. Hanapin na lamang nyo, number 72, ang kumadro na party list. Yun yung shade nyo nang sa gayon hindi masayang ang inyong balota. Maganda umaga, Pilipinas! Presyo ng karne ng baboy nananatiling mataas. Manok nagmahal naman. 30 pesos per kilo sa Baclaran Market. Detalye na balita mula kay Giselle Ricaport, RH15. Giselle, good morning. Good morning, Kuyang Angel. Nananatiling mataas sa 400 ang kada kilo ng laman, pigi at daking sa Baclaran Market sa Parañaque City. Mas mahal yan kumpara sa itinakdang maximum suggested retail price ng Agriculture Department.
Habang ang buto-buto at pata naman, pare-parehong 350 ang kada kilo dito sa pamilihan. Sa whole chicken, 230 pesos ang kada kilo mula sa 200 sa kada kilo sa nakalipas na 2 linggo lamang. Ang hita, petso at pakpak, pare-pareho din na 200 ang kada kilo ngayon. Sa isda naman, nagkapako ang tilapia sa 160 kada kilo. Gayon din ang bangus na nasa 200 hanggang 220 ang kada kilo ngayon. Ang galunggong mas mura dito sa 180 ang kada kilo mula sa 300 kada kilo at sa 380 naman kung ikukumpara sa ibang pamilihan. Ang tulingan 180 kada kilo mula sa 240 kada kilo, habang ang sapsap nagmura sa 360 kada kilo mula sa dating 400. Ang pampano nagkapako naman sa 440 kada kilo, gayon din ang dilis na mabibili ngayon sa 300 kada kilo. Sa gulay naman, ang kamatis tumaas sa 70 pesos ang kada kilo mula sa 50, habang ang sibuyas 150 pesos kada kilo mula sa 120 pesos. Ang bawang naman mas mahal ngayon sa 200 ang kada kilo mula sa 180 pesos, habang ang kalamansi nagmahal din ng 30 pesos sa 150 pesos ngayon. Ang labuyo 50 kada kilo ang minahal, 200 na ngayon ang kada kilo, habang ang bell pepper 250 kada kilo mula sa dating 200. Ang luya 180 kada kilo mula sa 150 pesos, habang ang sitaw naman na malaki-laki 20 o 20 pesos ang kada tali dito sa Baclaran Market. Ang carrots nagmura ng 50 o nagmahal ng 50 pesos kada kilo, 150 ngayon mula sa 100 pesos. Ganyan din ang presyo ng talong, naglalaro sa 100 hanggang 150 pesos kada kilo, habang ang palaya 120 pesos kada kilo ngayon mula sa dating 100. Ito si Giselle Ricaport para sa DZRH sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat na Giselle. Ayan ha. Oy, speaking of palengke, magandang umaga ho kay Councilor Edita Manguera. Ito ho yung pala may-ari ng Wawi Supermarket dyan po sa Pasay. Hindi ho issue dito ang inyong pagtakbo, Councilor. Ano ho? Ang sinasabi ho namin, yung pong palengke ho ninyo matagal nang nag-ooperate na ang permiso temporary pa rin dahil hindi po kayo compliant sa mga requirement. Ala ho kayong clearance mula sa LLDA, wala din po DNR clearance. Kinakailangan ho yan para ho kayo makakuha ng mga kinakailangan yung mga dokumentong yan para mabigyan ho kayo ng permit. Bakit? Porket konsehal hindi nasusunod sa mga panuntunan? Unfair naman yan. Yung ibang mga negosyo, kinakailangan kung compliant ka, from barangay clearance hanggang sa iba pang mga requirement. Pagkatapos dito sa Pasay, dahil councilor, hindi ka susunod. Teka muna, dapat siguro masilip din ito ng BIR, ano pa bang mga kinakailangang requirement? Nako, tumatakbo pala ito para sa ilalim ng grupo ni Mayor Isko Moreno. Ano ha? Yorme, baka ipahamak ho nito. Di ba? Hindi po ito issue ng panggigipit daw, ang sabi niya. Paano panggigipit? Yung bang DNR clearance, yung bang LLDA clearance, manggagaling ba yan sa munisipyo, sa city hall? Hindi ho eh. Sa DNR at saka sa LLDA po yun. Wala hong kinalaman dyan ang lokal na pamahalaan. Maganda umaga, Pilipinas! Inasahang aakyat ang mahigit 1.75 million metric tons ng mais ang aangkatin ng Pilipinas sa 2025-2026. Sa datos po ng US Department of Agriculture, Foreign Agricultural Service, mas mataas ito kumpara sa tinatayang 1.63 metric tons na aangkatin ng bansa sa kasalukuyang market year. Ayon sa USDA, lain ang pagtaas ng importation na matugunan ng inaasahang kakulangan ng supply, bunsod naman ang pagtaas ng demand. Bumagsak yung produksyon natin ng baboy dahil sa ano tawag dito? ASF, ano ha? African Swine Fever. Pagkatapos ngayon, tataas pa rin. Wala nang baboy na kumakain masyado. Susmiginoo. Ibang talagang nangyayari sa Pilipinas. Inaasahan kasing sisipa ng 9.88 metric tons na ang corn demand sa susunod na market year. Ang market year ay nagsisimula tuwing July at nagtatapos tuwing Hunyo ng susunod na taon. Bakit importation ang tinitingnan natin? Ang haba pa ng panahon para maghanda tayo para sa pagtataas ng produksyon.
Bakit importation ang ating iniisip na solusyon? Magandang umaga, Pilipinas! 51 makalipas ang alas 5 ng umaga. Ay magandang umaga din po sa mga taga Rizal. Baka kayo po ay naghahanap na magandang investment opportunity din, lalong-lalo na ho sa mga kalapit na mga bayan. Tingnan po niyo yung St. Monique Balay, the most prestigious project ngayon dyan po sa bayan po ng Binangonan, Rizal. Tingnan ho ninyo yung townhouse model na Bianca. 2-story townhouse yan with balcony na may 2 hanggang 3 bedrooms. Pwede nyo ma-avail through Pag-ibig Financing at less than 20,000 pesos a month. 30 years to pay. Tawag na sa 0917-719-7908 para po sa karagdagan detalye. Yung ba yung inaalok nila na luxurious living but affordable housing? Paggising ho ninyo, punta ka ng balkon. Ang sasalubong sa iyo, malamig na simoy ng hangin at magandang tanawin. At kung ngayon ka pa bibili, may chance ka pang manalo ng brand new Honda Click na pwede mong gamitin pagpunta naman sa iba't ibang mga amenities sa paligid po ng St. Monique Balay. Magandang umaga, Pilipinas! Nais pa imbestigahan ni Senator Loren Legarda ang kalagayan at seguridad ng mga non-Moro indigenous people sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao o BARM. Kasunod dito na maulat ng mga pagpatay at karahasan laban sa nasabing komunidad. Kabilang narito ang brutal na pagpatay kay Fernando Promboy, ang pinuno ng tribong Tiduray Lambangian. Sa ulat natagpuan ang labi ng biktima sa isang water reservoir sa Maguindanao del Sur noong February 19. Sa datos naman ng Timuay Justice and Governance o TJG at na Climate Conflict Action, hindi bababa sa 84 na kaso na ng pagpatay ang naitala sa mga NMIP mula 2014 hanggang 2024 na itatalayan sa kabila ng 12 lider o kinabibilangan nito ng 12 lider, may 7 kabataan at 8 kababaihan. Sa record naman ng Police Regional Office Bangsamoro Autonomous Region o PROBAR, nasa 36 katao na rin ang naitalang namatay sa hanay ng NMIP sa kaparehong panahon na naitala ang mga naunang record. Bukod pa rito ang ulat ng Commission on Human Rights noong 2024 kung saan 65 lalaki, 7 babae at 7 kabataan ang nasawi rin sa pagitan ng 2018 hanggang 2024. Dahil dito iginit ni Senator Legarda, kailangan ng agaran at komprehensibong investigasyon at mahakbang para maprotektahan ang ating mga NMIPs at mapanagot din ang mga nasa likod ng karahasan. Bagong balita, bagong impormasyon, kasama si Kuyang Angelo Palmones. Magandang umaga, Pilipinas! Aminado naman ang Office of Civil Defense, hindi pa handa ang Pilipinas sakaling tumama ang magnitude 7.7 na lindol sa bansa, gaya ng tumama sa Myanmar. Sinabi ng OECD Administrator, si Undersecretary Ariel Nepomuceno, may 2 antas kasi ang paghahanda sa malalakas na pagyanig. Ito yung duct cover and hold at ang gawing earthquake-proof ang mga struktura at mga bahay sa buong bansa. Pinakamahalaga niyang paghahanda ay ang engineering solution upang kayanin ng mga gusali, struktura at mga tulay ang malakas na pagyanig ng lupa. Ganyan din ang pagsaayos ng mga paaralan at mga health center para makayanan ang malakas na lindol. Ang preparasyon po sa anumang sakuna at mga kalamidad ay obligasyon ng lahat, hindi lamang po ng gobyerno kundi bawat mamamayan. Magtanim ng kawayan para sa kalikasan at kabuhayan. Yan po naman ating pinapanawagan. Malaking tulong po ang kawayan para mapigilan din po ang mga soil erosion doon sa mga lugar na tinatamaan din po madalas ng mga pagbaha. Magtanim ng kawayan para sa kalikasan at kabuhayan. Kuya Angel po, si Angelo Palmones, nag-iwan sa inyo na isang magandang umaga. Maraming salamat sa inyo walang sawang pakikinig, pagsubaybay at pagtitiwala. Ang ating quote of the day ngayong araw nito ay mula po kay Aesop. Isa pong Greek fabulist. Fabulist. Gumagawa ng fables. Hindi yung fables sa construction. Mga fables ba? Fables pala, fables. Fable. Betray a friend and you'll often find you have ruined yourself. Gets nyo? Sino man tinamaan yan, bato-bato sa langit. Ang tamaan, may bukol. Magandang umaga, Pilipinas! Alas 6 na umaga.
Alam